Network Entertainment. Hi, I'm JB. And I'm Ella. At ito ang Kwentong Callroom, powered by the Pod Network. Hi! Hi, Ben. Ang dami nating paandar. Oo nga. May blank seat. Oh, kakulay mo yung cover. Sinadya ko, Ben. Oo nga. Very ano ka dyan? Ano? Umbridge. Ay, talaga ba? Very Dolores Umbridge ka dyan. Dolores. Parang, gusto mo bang lumabas yung Umbridge side? Ay, wag na. Hindi, pero in fairness, Oo. this means, the extra mic and the extra chair means, Oo, meron tayong guest. Yeah. Napapadalas yung guest natin, no? Which is good. Yeah, that's good. And we like talking to other Nakakasawa people. na rin naman yung ikaw lang. Grabe ka. Talaga ba? Ne, pero kaya tayo may guest ngayon kasi na-discover natin ang series na to. Yes, Oo. ipakita mo sa audience Yan, as the owner of the box. So kung hindi kayo familiar, oh my God, bumili na kayo ngayon. Ay, Oo. Iganon mo. ay sorry. Paano ba yun? Lumapit Hindi ka kasya sa yung kamay ko, be. Parang lalapit ba ako? Hindi, ano. Ay, Sige, go. Ikwento mo. So, it's called Duty Ka Ba? Comics. And it's this really wonderful, talagang nilapit ni ate. Ayan, okay. It's basically a medical series in comic book form. Na-discover ko na siya, siguro 2 to 3 years ago na. Tapos, as in nakita ko lang siya sa fully booked. Tapos, kasama ko yung isa nating friend. Sabi ko, oh my gosh, ang ganda nito. Super cool. Kasi very unique siya. Oo. Wala pang gumagawa sa Philippines niyan, di ba? Sa pagkakalam ko, wala. Diba? Pero Oo. I also know a lot of doctors who are artists, who are, may batchmate ako, gumagawa siya ng mga ganitong scenes before. Oo. Pero ano yun, ano lang, as in, nasa notebook niya. Oo. And if you recall, and our viewers also recall, we've had another Yes, artist here. si Mike Natter. Yes, na based in, San Francisco New na. York. San Francisco na ngayon, lumipat na siya. sorry. Pero he also does graphic medicine, Oo. also does a lot of communication. Yes, yes. Pero ngayon, it's something very Filipino, Oo. very Pinoy coded. Yes. It's a perspective from someone na outside the healthcare system, Oo. na as an observer. At ang dami niyang nakuha. Yun nga, akala ko talaga yung gumawa nito ay doktor. Kasi nga, parang it feels so relatable. Oo. Diba? O, kaya, thank you to the universe at sa tadhana and all. Oo. Na-meet natin siya. Yes, saan natin siya na-meet? Sa Manila International Book Fair Oo. 2025. Ako pa yung nagturo. Sabi ko, Besh, di ba ito yung... Ako yung Hindi, nagturo. ikaw nagturo na may merch, ganyan. Tapos para pa tayong tanga. Parang Sino kayo? Dito kayo yung author? Nandito po ba yung author? Ay, siya po. Parang, oh my God! Oo. Pero, alam ko na siya yung author, pero hindi ko naman in-imagine na, oh my God, she's here! So, syempre, we took the At chance. pinila mo ng maigi. Oo naman. Nalibot ko ng MIBF, hindi pa rin siya bayad sa cashier. Haba ng pila eh. Sabi ko, ano to? Ang tagal. Sabi ko, Besh, balik ka ng 10 minutes, ganyan. Wala, 30 minutes na. Pila pa rin siya. Pero yon, it was really worth it. Tapos ko na yon. So, before we met her, I already had 2 of her books. Sa MIBF, binili ko yung first one. And then, ngayon, kompleto na. Oh, ridiculous. So, dahil dyan, we have her on the pod today. Yes. But, before that, Sa ating listeners, na hindi tayo kilala, we are Kwentong Callroom Podcast. We are best friends and doctors, and our goal is to demystify and humanize medicine. So, angkop na angkop sa ginagawa din ng comics na to. No? So, if this is your nth time here, you've been a listener for so long, thank you for listening in. Thank you for coming by, sharing your stories, commenting, liking, sending this to your friends. Thank you for staying on for so long, and sana hindi pa kayo magsawa sa amin. Yes, at sa mga new listeners, bili na kayo nito. Yes, yun yung una. Yun yung una. Bili na kayo nito talaga. Mamaya na kayo mag-like sa profile namin. Oo. Bili muna kayo. Yes, order sa Shopee. Use our code. Our code! Char. Hindi kasi, this is really the thrust of what we do. Na we try to make medicine a relatable world. Oo. Diba? Kung medyo ano na kayo makinig, bumasa. Yes, basahin. Iba, Oo, iba-ibang oo. ano. Iba-ibang medium. Yes, Oo. yes. So sa mga new listeners, follow us on Spotify, like our videos on YouTube, Yes. subscribe on YouTube. Comment on our post. Oo, mag-scroll pa ng ibang episodes. Yes. May mga episodes on subspecialties, residency, clerkship, Dating. Oo, meron din tayong episodes on other tracks in medicine, Oo, not mga necessarily clinic. kinakain Oo nga. sa napaisip medicine. ako. Uy! Iba ata. Yun. So, I'm sure there's an episode for you Yes. dahil pa 200 na tayo. Oo nga. Naka-proud tayo. Wow! Naka-proud din sila sa atin. Tawagin mo na. Yan. So, as we've said, she's the author of this wonderful series. We met. And well,
we'd like to know more kung paano niya Yes. to nabuo. At umuha lang siya nung in-invite natin. Oo nga Walang eh. pag-hesitation. Yeah, I'm so happy. Oo nga. We're so grateful to have her here. Yes. Kaya, without further ado, Without further ado. okay, oh. pasok ka na. Yes. Hello. Hello. Ayan. Oo. Okay. Yay! Hello, welcome. Ayan. I hope you like it. Wow. I hope you like it. Wala ka naman choice. you. Nakaupo ka na ngayon. Lapit ka konti. Ayan, abanti ka sa mic. Yan, okay. Para rinig ka ng audio. Ayan. Oh my God, we're so happy! Oo nga. Oh, Lapit ka welcome pa. here. Tepay Pascual. Yes. Okay. Kilala ka naman sa kanila. Ayun. Hi, I'm Tepay Pascual. I'm the author of Duty Ka Ba Comics. Yan, isa kong comics writer and artist. I'm also a creative and an educator. Oh, ready sa in ready sa fairness. roles. Oo. Very bio ng ano. Hindi, Pinractice. kasi ako na mag-intro konti, hindi to first time niyang mag-comics. May comics na siya before. Pero this is the first time she did something na medical related, Correct. diba? So, but before we go more into your career, meron tayong pa-surprise lang na segment. Yes. Oh no. Oo. Quiz ba yan? Ay, medyo. What? Oh no. Kung narinig mo na si Tito Boy at ang kanyang fast talk, may ganun kaming Oh, no. version. Yes. But it's called Rapid Rounds. So, rounds, as you know from your extensive research into yun yung mga pag-rounds namin. Actually. Oo. So, basically, very short questions, na short answers din ang hihingin sa'yo. Choices. Pag di kung ma-answer, meron. do-drawing mo. Oh my God. Kung ano una mong maisip. There Oh will my God. be Okay, sige. 16 questions. Wow, 16? Oo, kaya mo yan. Oo. Nabubuo Okay. mo nga to. Related. Oo nga Okay, ready ka na ba? Oh my God. Okay, sige. Go. Beach o bundok? Bundok. True love or thriving career? Career. Movie or TV series? Movie. What's your medium of choice in art? Watercolor. Oh. Pen of choice in art? Pen and ink. May brand ba to? Usually ginagamit ko yung Muji. Sure. Unipen. Oh. Favorite character sa Duty Ka Ba? Oh no. Ako, mga anak mo yan. Oh no. Doc L. OG. What would you tell your younger self? Papayat ka. One thing na nagulat ka about doctors nung ginagawa mo yung series. Oh my God. Tao pala sila. Oh, ang galing. Pizza with or without pineapples? With. Oh. Yeah, I'm okay with. Mukhang mabango, mukhang mabait, o mukhang mayaman? Mukhang mabango. Saturday or Sunday? Saturday. What would you be in another life? Hala. Oh. Mangkukulam. First time yun marinig Oo dito. nga. Oo, galing. Walang tulog o walang kain? Walang kain. Social media app of choice? Social media app of choice. IG. Go-to karaoke song? How Do I Live by Trisha Yearwood. Oh my God, may sagot! I love it! Okay, last na. Art in one word. Oh my God. Importance or relevance. Tama. Ganyan. Tama. Hindi, because it's so easy for people to say that it's not relevant. Lagi yung kung naririnig, tapos parang, what? Can you repeat that? Ang hirap nung tanong. Last na yun. Ano lang yun, pang lubricant. Yun na yung revalid O, di ba alam na niya? Ang galing! Galing. Kasi, so, thank you for coming on the pod and thank you for making this series. So, a lot of what we want to talk about is paano ba 'to nabuo? How did you Oo nga. how did you come up with the inspiration given nga na hindi ka medical doctor or you don't have a background in the healthcare profession, ganyan. How did this come to be? Actually, ako rin nagulat ako na nagawa ko siya. Oh. Kasi
nasa kabilang spectrum ako eh. Okay. Oo nga. Hindi naman ako doctor, hindi ako related to Ano bang any doctor. work mo or nature ng... Creative talaga. Creative. Oo. So, Lapit sa dumaan ako sa, art school, tapos advertising, tapos comics. So, yun yung track ko. Okay. Ang nangyari lang, nung 2020, alam naman natin yung nangyari sa atin nung 2020, parang yung mom ko kasi na-diagnose siya ng liver cirrhosis. So, medyo dark, no? Napunta tayo sa dark place. Hindi, pero, kumbaga, yun yung rason kung bakit kami nagstay sa hospital for quite some time. So, dahil doon, pabalik-balik kami within 6 months and even every after 6 months. So, nababad talaga kami dun nababad ako dun sa Ikaw yung kasama. sa bale. universe nyo. Kumbaga. Kasi ako yung nagbabantay. Oo. Ako yung kausap ng mga doctors, ng mga nurses. So, syempre, pag nagtatagal ka sa isang lugar, na nakikilala mo yung mga tao. Kasi nakakausap mo sila, ganyan. Tapos nakikita mo yung kultura. No? So, ganun yung nangyari sa akin. Parang nakita ko yung kultura. And parang sabi ko, ay, ang dami palang kwento dito. Ganon. So, yun yung una kong, parang ang dami palang kwento dito. Tapos, nagkataon na yung ospital namin, for some reason, maraming pogi at maganda. Yun talaga. Ano ba yan? Bakit di ko... Sabi ko nga hindi yan sa atin eh. Kasi Oo nga. May scarcity sa atin. Ibubulong ko mamaya. Talaga. Ibubulong ko mamaya. Kapag duty nga dyan. Okay, tapos? So, yun. So, parang dun umandar yung utak ko no, na parang, paano kaya kung merong malanding pasyente? Ay, meron. Sure. Okay. Totoo yun. Okay. Paano kung may malanding pasyente, tapos nilalandi lang niya yung doktor niya? Kasi cute, ganyan. Oo, kasi pogi ganyan. So, wala lang, ganun lang yung idea niya. Tapos parang sige, kasi parang, it was a dark time for all of us, diba? So parang in a way, personally, naghahanap din ako ng parang pang-cope. Matagal din akong tumigil sa pagko-comics noon, mga 4 years na. So after 4 years, doon lang ulit ako bumalik. So parang, usually naglalabas kami ng comics pag may events. Walang events kasi nga, COVID, di ba? So, naisip ko, sige maglabas na lang ako sa internet. So maglabas ako sa Facebook. Tapos wala lang, hindi ko naman maisip na ganyan yung kalalabasan niya. Gusto ko lang talagang maglabas ng saloobin. Charot. Yun. So, gusto ko lang maglabas ng strips. Ganun lang. So, ganun lang siya nag-start? Ganun lang Isang siya post, nag-start. a few posts lang. Parang ganun As in, lang. ang dami ko lang ideas. Hindi mo pa Gusto siya ko lang na-envision ilabas. na buong book pa siya. Hindi. 5 na. Hindi. As in, I never. As in, kaya nga kung nabasa mo yung one, puro strips. Yeah, actually, kung na-intimidate kayo, kasi some people, hindi mahilig mag-graphic novel. Kasi they can be long. Mangas, they can run long talaga. Yes. But actually, alam mo yung Archie comics, mas ganito yung Yes. feels ko sa kanya. May Yes. overarching story. Pero, there are shorter strips na 1 panel lang, o kaya 2 na very relatable na, very funny, very short conversations lang, na kunwari, Dok, kung ikaw yung doktor ko, gagaling talaga ako. Mga ganun lang. Correct. May mga ganun lang na hirit na super funny, super cute, and on a more poetic side, that's what life's made of smaller moments. Hindi naman tayo nagsa-start with life na may arc na tayo, may character development na tayo. Lagi siyang small stories like this. Kaya, ganda. Thank you. Yun, ganun lang siya. Wala kang other friends or kilala na medical profession before? Meron, okay. Hence, kaya siya accurate. Okay, Kasi, okay. I ask questions. Okay. Kasi parang, ayokong ma-cancel. Na parang, mali yan, ganyan. Hindi. So, I ask my doctor friends, Okay. parang, huy, tama ba to? Okay. Kasi bago ako mag-post,
mag-a-ask muna ako, parang tama ba to? Or parang halimbawa, merong ganitong scenario na may sakit or may certain sakit or may, let's say, manganganak. So, ano ba yung sinasabi nyo kapag may manganganak? Or ano bang sinasabi nyo kapag ganito? Yung mga terms. Yes, Kasi yes. wala akong alam eh. Ang alam ko lang is yung mga nangyari sa nanay ko. So actually, most ng mga diagnoses, mga gamot, mga procedures na nandyan, nangyari yun sa nanay ko. So heavy okay. on gastro. Yes. Oo. Kaya pala, oh my God, biglang, kaya pala. Okay. So, yun. Kaya ganun. Pogi nung gastro mo dito eh. Maraming fans yun. Oo. Tapos kasi, dahil nga nabanggit mo maraming terminal, and that can be a problem when creating a medical story. Also for medical dramas, is the technicality of it and the jargon. Meron siyang mga footnotes kapag may mga important. In-explain. Yes, na parang, ano ang NGT, ganyan. So, ito ang NGT, ginagamit to for ganyan. Kasi, alam mo yun, when we talk as doctors, nakakalimutan na natin yung mga ganyang footnotes. Dire-diretso lang kasi tayo na, NGT kita, ganyan. So, hindi na natin yung nasasama. Pero yun, may ganon, may konting footnotes. May ano nga, I appreciate na may responsible parts na kapag nababanggit yung gamot, sasabihin mo na better na mag-consult sa doctor. Approved therapeutic claims. Hindi, si actual gamot, kunwari, nag-usap yung mga doctor, sabihin nila, mag-take ka ng ganitong gamot. Isasabihin niya na consult Baka your doctor maging medical for advice this. kasi yung comic book yes, niya. Yes, and di ba nga, yun yung problem natin a lot of times with medical dramas ay a lot of inaccuracy, a lot of things na baka ba misconstrue ng public, hindi naman talaga ganon, ganyan. So, yun, appreciate namin yung nagtatanong ka, yun, na you make the effort to ask kung ito ba talaga, tama ba yung pagkakaintindi ko. Kanina sa rapid round, sabi mo, ang pinaka nagulat ka ay tao rin pala yung mga doktor. Ano yung parang medyo mababaw na nagulat ka sa mga pag-research mo on accuracies? What do you mean mababaw? Hindi naman, sorry. Parang ano yung parang siguro nakakagulat lang na fact na, ay, ganito Hindi pala mo to alam before about Oo, doctors. na hindi, kasi ang profound ng tao rin pala. Oo, hindi kasi, paano ko ba i-explain? Syempre, pag ito point of view to ng pasyente, no? Na parang kapag nagpupunta kasi sa ospital or nagpapa-check up, usually kasi may certain fear. There's a certain fear that you feel pag pupunta ka. Kasi sabi nga nila, kapag pumunta ka sa ospital, papasok ka ng walang nararamdaman, tapos lalabas ka ng meron na. Yeah. So, in a way, there's a certain fear na or anxiety to it eh. Tapos parang hindi pa, kasi minsan, hindi naman lahat but sometimes the doctors can come off as cold. No? Na parang, although we were blessed ng sobrang bait na doctors, sa team of doctors, at saka ma-PR sila. So okay lang, wala kaming problem doon. However, meron akong nakakasalamuhan naman. May pagka-cold. Okay. So, syempre, kung yun yung lagi mong nararanasan, parang ang trato mo na lang din sa interaction nyo is somewhat factual na lang. Business-like lang. Transactional na lang. Pero kasi, dahil, parang dahil may friends din ako na nasa medical field, alam ko yung mga kakulitan nila. Tapos minsan, parang lalo na nung ginawa ko to, doon na open yung mata ko sa sa mundo nila mundo nyo actually, na parang, okay, may ganyan pala kayo, ang kulit, ganyan. So doon ako actually nagkaroon ng interest na parang nalaman ko kung ano yung showbiz at non-showbiz, di ba? May main character ng mga doktor, kaya akala mo artista yan. So talaga, ano yung non-showbiz? Ano yung showbiz? Ganyan. So yun. So parang, may ganun pala. Ganyan. Tapos, na-realize ko na, kasi when we were in the hospital, syempre, yung mga bantay ng pasyente, and even yung patients, ang tendency kasi niyan is nakafocus lang sa pasyente. Yeah. Okay. Yun lang talaga yun eh. Pero, nung may mga time kasi na
halimbawa, na ICU kasi yung mom ko eh. After niya magstay for so long, bigla siya nag-code. So, na-ICU siya. Bigla ako. Sorry. Na-ICU siya. And then, napansin namin na merong group of residents or resident doon na laging nandun. Tapos, nakikita namin siyang natutulog sa harap ng room. So, kami naman ng sister ko, yung ate ko, kasi kami yung madalas na nandun. So, minsan, pag wala na kami pag-usapan, minsan napapag-usapan, pinag-chismisan namin kayo, gano'n. Deserve. Na parang, nakita mo ba yung yung residente doon? Kasi parang, natutulog na siya doon sa harap. So, gano'n, parang, napapag-usapan namin ng sister ko. So, usually yung sister ko yung kabanter ko sa mga ganyan. At saka in fairness na-recognize mo na sino yung residente. Ganun sila katagal na eh. Oo. Tsaka yung pagkasabi niya ng code, very casual. Parang doktor na rin siya. Code ka eh. Pero ang galing eh. Feeling ko, advantage din na perspective mo as someone looking at the world. Kasi, kunwari, kapag pagod ka ng doktor, hindi mo na maiisip yung mga, ay, paano kung ganitong story, ganyan-ganyan. Oo. Pero ikaw, dahil nakikita mo yung world, parang kang may pinapanood din na story. And it was nice that you really got to pick up these stories nga eh. True. Kasi yun eh, parang, kasi, syempre yung nanay namin, isa lang na pasyente yun. Tapos doon lang, parang nung nag-uusap kami ng sister ko, syempre doon lang namin parang na-realize na parang, ilan pong pasyente yung meron to? Kasi imagine mo, kung isa na yung mom namin, ano pa yung iba? Ang bigat-bigat na nung kaso nung nanay namin eh. Paano pa yung iba? So, parang in a way, nailagay lang namin yung sarili namin sa kalagayan nung resident na nakita namin na parang ang hirap. Ang hirap ng trabaho nila kasi ganito yung ginagawa nila. Kasi kung ako yun, parang hindi ko ata kaya yun. Grabe yung empathy ah. Interesting yung Fairness. perspective, no? Oo. In a usual world na nababash ang mga Oo. residents. Admittedly, there are lots of nuances to it. Pero, ang galing na yan, na-pick up mo yung mga ganong no. struggles. And what I also really like about the series ay, dahil nga ang perspective nyo ay as patients, daming nurse. Kasi sa mundo natin, we tend to just see each other. Doctors. Pero actually, nurses naman talaga yung mas kasama ng patients. Oo, and very prominent. Hindi lang sila, I love na hindi lang sila secondary characters, hindi lang sila parang sasagot kay doc. May main characters that are nurses, may main characters that are residents, may main characters na pasyente. So, it's such a diverse world na parang, kahit ako sa doktor, mapapaisip ka din about the world that we're existing in. Ang galing. And I really appreciate works that bring out the humanity in things. Not just in medicine, humanity in business, humanity in art. Kasi madaling makalimutan kapag sobrang immersed ka sa world. Eh. Totoo yun. Yeah. Walang serious. A major theme, may theme, thematic analysis. A major theme in the series, I love life. Yes. Bakit? May nakita ka bang nagliligawan? Hindi. Oo. Paano ba? Baka lumabas yung karupokan ko dito. Marupok din ako. Pero hindi, ganito. Kasi romance is a universal topic. Yes, that's true. So, anybody can relate to it. So, in a way, kaya yun yung pinili ko. Kasi one, ang bigat-bigat nung mga panahon na yun. Yeah. So, I need something lighthearted. Okay. And for me to, and hindi naman sa madali, pero for me, the easiest way to be lighthearted is to do a rom-com. Meaning, hindi naman yung drama na love story parang more on lighthearted na comedy. Mas comedy yung ano niya, yung route niya. So, naisip ko, yun nga, parang kung gusto kong magkwento ng comedy na may romance, edi nabuo si Melba. Yung malanding pasyente. Si Doc Ellie. Hindi ako maka-decide kung sinong mas gusto ko. Si Doc Ellie o si Doc Chris. Well. Pero mo ko silang poging pinowing. yung
syempre may friends ako na minsan napapag-usapan namin yan. Oo. Tapos may time kasi na yung nagbe-breakdown kami ng mga characters. Tapos parang, meron kaming usapan na parang, okay, pag si Doc Chris kasi, siya talaga yung ultimate hobby. yung kung gusto mo ng talagang ultimate hobby, si Doc Chris yun. Yan. Siya. Pero kung gusto mo ng parang matalinom na medyo dork. Hala, gusto ko yun. Ay! Si Doc L. Si Doc L yun. May naisip akong tao, ba't gano'n? Ayan tayo. Oh my God. So, inspired by true pogi people to. Yung dalawang yun. Bulong mo na lang ulit. Ay! Pero isa ko pang na-appreciate bukod sa love life, which is tama ka, universal nga. Na-appreciate ko na yung age nila ay older 30s to young 40s. Kasi ang dami sa ating ganong age, no? Kasi parang hindi rin realistic na may consultant na 21, ganyan. Parang lang yan. Tapos, alam mo yun, parang angkop na at this stage in life, parang okay na sila, they are stable in their work, consultants na sila, ganyan. Pero may mga struggles pa din sila with love life, may mga interactions sila with other members of the healthcare team, may ganun silang mga kwento. So, interesting na yun yung napili mong age. And feeling ko marami kasing makaka-relate kasi kami mga doktor na tumanda, trentahin na, jowang-jowa talaga yung mga yan. As in, hindi kasi tama ka, ang hirap na nga nung work, tapos wala ka pang jowa. Paano to? Kaya nga. Intentional ba yon yung age range na to? Oo kasi nag-research ako na, okay, ilang taon ba pag nagiging doktor? So, nag-research ako, syempre may pre-med kayo, di ba? May pre-med kayo, tas meron kayong med school. So, kinuha ko lang yung average age. Na parang, okay, so after ng residency, tas may fellowship pa. By this age, yun na yung age group niya. So, yun yung dahilan kung bakit yun yung naging age group nung mga doktor. And even yung age ng residents, dun din nakabase. Sino nga yung sa abot kamay na pangarap? Sobrang bata nun. Kalimutan ko, napesya siya. Oo. Si Annalyn. Si Annalyn, di ba sobrang bata nun? Ano yung neurosurgeon? Oo. Genius daw siya. Pero ang galing kasi napakita mo bukod sa ward, sa clinic, dahil nga consultants na sila, isang na-appreciate ko ay napakita may iba't ibang ginagawa ng doktor. So, sa mga hindi pa nakabasa, meron siyang, mapapakita niya yung pag-present sa conference, mapapakita niya na uma-attend ng conferences abroad, mapapakita niya na may Mr. and Miss Internal Medicine, ganyan. As in, may ganon. Tawang-tawa ako doon na parang, oh my God, this is so real. Tapos may mga pageant na bigla mong kailangan puntahan, or may mga party na kailangan mong puntahan. Filipino-coded. Oo! Kulang na lang may magpa-perform sa Christmas party, ganon. And may isang scene, nagka-karaoke after duty, nagiinuman after duty, pag toxic, parang, kaya sobrang relatable. Kasi, alam mo yung parang, iba talaga yung feeling kapag may nababasa or may napapanood ka na, uy, ganyan din sa amin. Ganyan. Oo. Diba? Yeah, yun kasi yung hindi namin nakikita eh. So yun, nag-interview ka ng mga tao for that. Ano yan eh, parang, actually, nag-start kasi nung parang, nung pinakita ko yung parang before, after duty, or post-duty, na parang, Kaswalan lang talaga sa kanya to. Anong tawag dito? Na yung cardio namin kasi, hi Doc, yan. Yung cardio namin, nagda-drums siya. Kasi friend ko siya sa Facebook. So nakikita ko yung mga hobbies, mga eme niya. So, nagda-drums siya. So, parang dun, tapos nagko-collect siya ng comics. So, actually, isa yun sa mga, namin, bonding moments. Ganyan. So, dun ko na-realize, okay, so meron pala silang world. Meron pala silang mga ganon. So parang yan na din, parang normal na person. So parang feeling ko hindi ko na kailangan pang humugot ng malalim doon. Yeah, hindi siya extraordinary, which is the great thing. Kasi pinakita mo na hindi naman wild isipin dapat na may ibang
mundo, may ibang personality ang isang doktor and other medical professional. Actually, para lang i-illustrate ko kung gaano ka-immersed yung world na to. Parang hindi ko, ang isang favorite part ko talaga, meron siyang slam book. May slam book siya dito sa part. As in, may profile siya, besh. As in, itong tao na to, ay UST Pharmacy ang kanyang diba? med school. Taong-tao talaga. Oo, tapos nag-IM. Alam mo, may kilala talaga akong ganito. Parang, crush ko to. Ito yung background niya. Yan, so, hindi ko alam saan mo nakuha yung mga ganitong details. Pero as in, feel mo na, ay, oh my God, I could know someone like this. As in, ang ganda. Actually, naggaguhan lang yun. Nung ginagawa ko yun, kasi parang, okay, kailangan ko mag-fill ng sound pages. Ganyan. So, Ganda. parang, what if slam book? Kasi parang it's mukhang ano naman parang magka-generation Oo naman. naman. Ay, oo naman. naman. Oo. So, Nakailang ganyan. merit to mention. Yan. Yan. Most embarrassing moment pa ka mo. Correct. Yung mga ganun. So, parang naisip ko, parang masaya naman to na parang may callback lang sa 90s. So, Galing. yun yung ginawa ko. Anong reaction ng mga doctor friends Oo and even nga. non-doctor or mga doktor na hindi mo kilala like us? Ano mga naging reaction Ayun nila? nga, kasi una, doktor ka ba? Yun yung una-unang tinatanong sa akin. What a compliment. Parang, Hector. doktor ka ba? Gaga, hindi po. Nagpapanggap lang. Pero, akala nila kasama ako sa medical field. Kasi hindi, ganyan, hindi po, ganyan. So, paano mo nagawa yan? Tapos, parang yun nga. So, kwento ko lang yung kung ano yung kwento ko kanina. So, parang, okay, ganyan. Tapos, yun, I think ang pinaka-compliment na talaga na nakukuha ko is accurate siya. Aww. Masaya talaga ako na yun. Pinaghirapan Kasi- mo namang i-research. Oo. yun Oo. talaga. Kasi parang mas yun yung gusto kong marinig kaysa parang ang ganda ng art mo. Or, although kasama na yun, no? Pero parang, Ang ganda ng art mo. parang thank you na ako doon. Pero mas ako doon sa accuracy. Kasi nabigyan mo ng hostisya ang Kasi ginagawa mo. oo, kasi ayokong balahurain yung profession, 'di ba? So parang dapat accurate siya. May isang part diyan nga na I think book 2 yun Hindi ko matandaan kung anterior or posterior. Oh, yun yung title. Yung kasi di ba, pakita ko lang yung genius kasi pag pinagdikit mo kasi sila, tama ba? Yan, ganyan Yun. siya. Mag-heart silang dalawa. Alam niyo na yung magkakatuluyan. So you were saying, go. Oo, na yung si Jason yun na nagsusuture. Tapos yung suture na yan, naghanap talaga ako ng video sa YouTube noon kung paano mag-suture. At kung ano yung tsura. Kung nagsusuture ka. Kung ano yung tsura. So, ang dami kong nalaman na ang dami palang klase ng suture. Ganyan. Ay, kasi naka-close up pala yun. Oo nga. Tapos ganyan. So, yun yung ginawa ko. And then, meron akong nakilala na isang content creator din, si Doc Drew Euro. Tapos, GS siya before. So, nakilala ko siya. Tapos, sabi ko, Doc, pwede ba akong magpa-check kung tama ba yung itsura nung suture? So, nagbalikan kami. Sabi niya, adjust mo pa. Layuan mo pa kasi masyadong magkakadikit. Okay, so ako naman, revise. Ganyan. Parang med student na ba? Oo, pero hanggang sa umokay na siya. Nung na-approve na niya, di okay na, ganyan. Tapos siya yung nagbigay, ikikredit ko siya dito kasi hindi galing sa akin yan siya yung nagsabi nung mukhang longganisa na term. Ang galing nga no, na parang, narinig ko na din yan. Natawa ko doon kasi parang longganisa, ganyan. Tapos yun nga, in-explain Pag masyadong niya. mahigpit. Oo, in-explain niya. Tapos okay, sige. Pwede ko ba gamitin yun? So, sige, gamitin mo. Sige, okay, yun. So, lagi ko kinikredit si Doc Drew doon kasi sa kanya galing yun. Hindi galing sa akin yun. Ang galing. Yun. So, may mga ganong moments. Tapos, later on, pag mabasa mo pa later on, meron pa akong kinonsult na radiologist. Kasi, kailangan ko naman magpa-check ng X-ray. CT scan. CT scan. Okay. Tapos, usually, ang ginagawa ko kasi, nag-iisip ako ng scenario. Parang, okay, ito yung scenario na mangyayari. Mangyayari Pero syempre, ba to? hindi ko alam kung anong gagawin ng ninyo pag ganun yung scenario. Kasi wala akong alam So, mangyayari yan, magkoconsult ako ng ilang doctors. And most of the time, ang kinoconsult ko, si Doc Junji Arapan, yung emergency medicine doctor, na content creator din. Kinoconsult ko siya kasi
siya yung nasa ER. Siya yung EMED. So, minsan, kukulitin ko siya, Dok. Pwede magtanong. What if may ganitong scenario? Anong gagawin nila? Ganyan. So, ikukwento niya. Okay. Kapag ganyan, ganito, ganyan. Okay. Ganyan. Tapos, with that, and my own experience in the ER, tapos, Magbubuo yun ka na. Magbubuo na ako ng Scenario. kwento. Magbubuo na ako na. Tapos, alam ko na yung shots ko. Alam ko na, shots? Sequence. alam ko na ito-drawing ko. Alam ko na ipapakita ko, ganyan. Tapos, usually, medyo, minsan may dinadaya na akong part kasi parang, baka masyadong complicated yung like a medical procedure, ganyan. So, minsan, hinahanapan ko ng mas magandang angulo na hindi ko na masyadong kailangan pakita. Ano naman, understandably, some parts really have to be simplified. Kasi parang, sabi nga namin before, kung talagang isa-isahin mo lahat ng ginagawa namin araw, nag-chart lang kami. Kasi nagsusulat, nagdo-document lang kami, nagla-laptop lang kami, nag-refer lang kami sa console. Nakikita ko yan madalas. Nandun na sa may trial. Ilang panel yun, nagta-type lang ng ganyan. So, understandably, may mga things that you have to illustrate for the story, but also for accuracy. Pero again, super props to you for attempting it to be as accurate as possible. Para siyang for me, kasi wala akong comparison sa ibang comics kasi nga, ikaw lang to. Oh. Pero kung sa series siguro, it's a mix of both. The tone is Scrubs, the series. And it gets dark kasi sometimes. So, may elements din ng The Pit kung ganon. Pero, again, it really, kung ang goal mo for this series is to make medicine more relatable. For me personally, I really, it made medicine feel seen, heard, understood. And I think that's a really big thing, lalo na for someone who's not necessarily in the world, but ang nakita ko from your output, from your creation is that stories are everywhere, as in, and that's true. Ang galing kasi you were able to extract all of this. Saka ang galing nga na, yun pala yung result pag nalagay mo yung isang creative person sa loob ng hospital. Maraming mangyayaring story at illustration. Sobrang galing. Di I ba? love it. So, siguro the next question is, may susunod pa ba? Oo naman. Kaka-post ko lang kanina. Ay! Nakita ko yun. So, you can follow the Instagram. Ay, ako nag-promote, Yeah. Duty Ka Ba Comics din. Nakita ko nga yung post na yun. So, this is all going towards another collection. Oo. Kumbaga, parang yung naging takbo kasi nung libro. Kasi ito, syempre siya yung pinakauna, Yes, so diba? this is So, una. si Melba, Si Melba at at si si Doc Doc L. L. So, parang nagawa ko siya kumbaga natapos yung kwento nila sa isang libro. Yes. So, parang, Tapos ito. yun talaga yung pinlano ko noon. Na parang, so kung kaya ko siyang tapusin ng isang libro, baka ganun yung maging Theme, theme na parang per book, ibang kwento. Oo. Ang nangyari, Ito hindi kasha, di ba? ang nangyari, nung nililayout ko Ganyan to ko ulit para to. sa printing, doon ko aabot siya ng 400 pages. So, kaya siya nahati. Kaya naging anterior-posterior siya. Kasi nilabas siya sabay. Tapos, so, di natuto na kami dito. Tapos So, next. nangyari, yung kwento Isa-isa ko. yung Live kwento selling ni- to eh. yung kwento ni Jason tsaka ni Nurse Nurse G, G, naging 3. So, medyo, para nangyayari kasi is, I have an ending per story arc. Ang nangyayari lang is how to get there. Parang dumadami yung gitna. Oo, parang yun yung nangyari dito kay Nurse G At tsaka saka kay Jason. Kasi ang dami kong gustong sabihin. Pero, yun. Kasi parang kung mamadaliin ko naman siya, hindi rin maganda yung reading experience. So, for me, mas pinakikiramdaman ko yung mga characters na kung, dito ka na ba pupunta? Ito na yung next step mo. O mapupunta ka ba somewhere else? Yung ganyan.
Sabihin ko na kung may kailangan kang tanong, nandito lang. Wow! Nag-volunteer na po siya. Volunteer na yung sarili. Sige, magpapasok na ako ng endo. Ayan, oo! Tanong ka Oh my na mga God. stereotype ng endo. Stereotype Isa pala. yun sa na-appreciate ko na parang yung mga little stereotypes, personalities of doctors, yung mga small jokes about, nakuha niya yung mga bawal magpula, bawal magpansit, bawal magsabi na, ay, tahimik ngayon. Mga bawal. Nakuha niya yung lahat. And alam mo yun, yung mga ganong jokes sa atin natural, pero parang kung isipin mo, medyo weird pala, no? Na parang, bakit tayo may ganitong superstition? Tayo lang naman yung ganon. Pero nadala ko siya everywhere. Kapag may big event ako, di ako nagpapansit. Ganyan. Kahit hindi Talaga? kahit hindi, wow! Sorry, ako lang Kahit pala. sa labas, hindi kayo Oo, nagpapansin. Hindi, Kakain kapag ko lang ng pansit. hindi, kapag kunwari may bagay na kinakabahan ako sa outcome, ganyan. Hindi ako magpapansit, di ako mag-read. Mga interview, di ako nagpupula, ganyan. Nadala ko yung mga ganyang weird things na nakuha from medicine. So, I love it. I'm looking forward to more. And I really love the title din. Kasi, Oo nga, ba't yun ba yung title? Oo. Kasi yun yung madalas kong marinig. Diba? Oo. Kasi Oo parang nga, no. syempre minsan napapadaan ka sa triage o kaya nandyan yung alam mo magkasama silang nurse na pumasok tapos nagtitingin ng vital signs or input-output mga ganyan. Alam na sa kanya. Ang galing. Wala lang. So Grabe talaga. Pati CBG, may nagsi-CBG dito. Oh. So, siya parang minsan naririnig ko lang, nag-eavesdrop lang ako, na parang, duty ka ba? Or kailan ka duty? Ganyan. Or duty ka ba mamayang gabi? Yung mga ganyan. So, or straight duty ka ba? Yung mga ganyan. So, naririnig ko. Ang galing talaga. As in, welcome to our world. Bibigyan ka ng honorary MD. Oo. Pero thank you talaga. We really appreciate this. We hope for more. Kasi, hindi naman sa gustong-gusto ko nagbe-main character, no? Pero parang, this is the reason why we do this podcast din. To demystify medicine. And you've done that so beautifully in graphic form. Oo nga. Actually, i-ano ko din. Ay, na-plug mo ba? Kumbaga, i-ano ko din. Kasi ako, sumunod lang ako sa yapak ng isa pa. Meron sino? talagang mas nauna. Sino? Si Doc Carlo. Doktor siya mismo. Okay. Oh my God, let's promote. Si Doc Carlo. Doc Carlo yung tawag ko sa kanya. Siya, nuclear medicine. Tapos, gumagawa na siya ng comics for like more than 20 years na ata or 20 years na. And yung title ng comics niya is Kalos. So, yun naman, mas... Doon ba galing si Rian? Yes! Ay, ayun! Oo, Yes! may character na binanggit siya dito na. Yes! Doon siya Yun galing. siya. Okay. Sabi ko, Dok, pera muna si Rian. Kaya pala. Kailangan ng, Okay. ng family med. Parang nag-cover lang siya, si Rian. So, parang implied na galing siya sa ibang lugar. Kaya siya, ang galing! Yun siya. So, siya talaga, matagal na siya. Okay. Yan. So, nakasama namin siya sa mga Comic-Cons, gano'n. Tapos, isa rin siya sa mga tinanungan ko. Sabi ko, yung talagang contribution niya na malaki was yung convention. Yung conference. Yung conference, Siya yung yes. tinanong ko doon kasi, ano mo ginagawa dito? Ganyan, hindi ko alam kung anong ginagawa niyo dito. So, siya yung nagkwento. Okay, sige. Ano ko na? Okay. Galing. So, salamat sa inyo ni Doc Carlo for doing this, for creating stories like this, and I look forward na kung anong lalabas, mabibilin ko yun agad. Huwag ka mag-alala. Thank you. As in, auto buy yan, auto 5 stars. Ganyan. Promise. Tapos binabasa ko lahat, ha? As in. And I recommend this to everyone watching. Please read. Kasi kayang-kaya nyo itong dalhin sa duty tapos mag-isa-isang page lang kayo. Kayang-kaya. Yun nga yung kwento ng iba na dinadala nila, nagbabasa sila. Ganun. And kwento ko lang, minsan, gusto ko kung okay lang, talagang dito sinabi, no? Go. Pwede, papakita ko to minsan sa mga students. Para diba? So, please buy a copy. Talagang tayo na yung no? Yung euro namin, ay Doc, yung euro namin, ganyan siya sa mga residente niya. Aww. Nakakatawa siya kasi minsan ako na nga hinihiya for the residents kasi talaga siya yung, ito basahin mo yan. Ganyan siya. Kilala mo yan. Siya yung may gawa ng ganito, ganyan. Tapos ako, oh my God. Pero alam mo, deserve mo talaga. Oo nga. Thank you. So, bigyan ka namin ng spot. I-promote mo lahat ng ginagawa mo. Itayo mo, Tatayo ko din. Okay. Sige.
Go, sige. Promote Promote. mo lang, go. Ayun. So, Hindi magkadugtong si Badet tsaka si Doc Chris. Ay. Basta yan, okay, go. Ayan, wala na. You can follow Duty Ka Ba sa Facebook and sa IG. Tapos, for weekly content yon. So, kumbaga kung, ano man tawag Patikim dito? siya. Teaser. Parang Short kung form. updated kayo sa showbiz happenings, kung updated kayo, then you can follow that. Tapos, kung gusto niyo naman simulan sa simulang-simula, available yung books sa Shopee, sa Fully Book, and sa National Bookstore. Hanapin niyo lang sa Shopee, hanapin niyo lang ang Avenida Books. Yan. Love it. And where can we find you bukod sa, are you on Instagram? Sa IG, na lang, follow niyo na lang yung Duty Ka Ba Okay. Comics sa IG tsaka sa Facebook. And hopefully, we will see more of these books ka mga book fair sa Yes, online. Ayan. Okay. Oh my God. May gusto ko bang batiin personal? Personal? Ang dami ko nang binati kanina. Parang, hi ma. I love it. Pero yun, grabe yung gratitude ko for this series. It's really literally a comic relief in my life. So That's good to know. Thank you. So if you like this episode and if you want to follow content like this and know more about this, please follow Kwentong Callroom Podcast on Spotify, YouTube, and Apple Podcasts. We drop new episodes every Monday, 5 p.m. to keep talking about life in and out of medicine. You can also follow us on social media for more chika and updates. We're Kwentong Callroom Podcast on Facebook and YouTube, at Callroom Podcast on X, Instagram, Threads, and TikTok. You can also join our Discord community, Callroom Tambayan, our official community server where you can join us at iba pang mga ka-callroom. So each week, meron din tayong episode question that we post every Friday, 12 p.m. to keep the conversation going. At kung gusto niyo mag-submit ng questions, concerns, and chief complaints, open pa rin ang kwento mo sa Callroom. It's a Google form where you can submit your questions to us. Kung mapili yung kwento mo, pwede namin yung sagutin in one of our future episodes here on Kwentong Callroom Podcast. And if you want to reach us via email, you can reach us at kwentongcallroom@gmail.com. That's kwentongcallroom@gmail.com. So, thank you. Bili kayo nito. Thank you. Maraming We salamat demand. din. Ay, Yes. please May buy. demand na. With that, I'm Ella. And I'm JB. And Tepay. And this has been Kwentong Callroom. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.